Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Sa halip matakot, lalong nagngit-ngit si Ver sa lalaki nagbabanta sa kanyang buhay. Gayunman, nagkaroon ng idea ang negosyante upang malutas ang malaking problema niya sa anak na si Carlo. Kasunod nyon, nakatanggap si Carlo ng death threat sa isang lalaking hindi nagpakilala sa kanya. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Rodrigo? Hindi Rodrigo ang pangalan ko. Ikaw si Rodrigo, hindi ba? Ang supervisor sa mall na nakaribal ko sa panliligaw kay Sally? Hindi mo ako naging karibal. Sinungaling ka! Ang sinabi ko sa'yo, itanim mo sa utak mo. Kung hindi kita naging karibal kay Sally, bakit palalayuin mo ako sa kanya? Problema ko na yun. Hindi. Hindi ko lalayuan ang girlfriend ko. Yan ang problema mo. Hindi mo ako matatakot. Kapag hindi mo nilayuan si Sally, mula sa oras na ito, huwag ka nang kasi siguro sa buhay mo. Kapag nakilala kita, Hindi ako gago para magpakilala sa'yo. makikilala rin kita. Carlo, Malaman ko lang kung sino ka. Gugulpihin kita. Lulumpuhin kita! Hello? Hello? Carlo, may problema ka ba? Wala. Wala, Sally. Bakit mula pa kaninang sunduin mo ako sa mall hanggang dito sa tabing dagat? Natamlay ka. May iniisip lang ako. Sa trabaho mo? Hindi. Sa magiging kasal natin? Nakaplano ng lahat ang dapat gawin sa kasal natin sa susunod na taon. Kaya nga isang araw, mamamanhika na kami ng parents ko sa lolo Nestor mo. Baka kako, nagdadalawang isip kang pakasalan ako. Hindi mangyayari yan. Tapatin mo lang ako, ah. Sally, Kahit mahal kita. Kung hindi ka pa siguradong ako ang talagang gusto mong makasama habang buhay, maiintindihan kita. Makapagpaparaya ako para sa kaligayahan mo. Huwag ko lang makitang malungkot ka at namumroblema. huwag kang mag-alala. Walang dahilan para hindi matuloy ang kasal natin. Wala. Dahil po sa banta sa buhay kong ng lalaking hindi nagpakilala sa akin, inakala ni Sally na may ibang babaeng gumugulo sa isip ko. ipinalam mo ba sa nobya mo na nakatanggap ka ng death threat? Hindi po. Ayoko mag-alala siya. Sa inyo lamang ako nagsabi kaya pumunta ako dito sa opisina ninyo. Lalong wag mong ipaalam sa mami mo na may nagbabanta sa buhay mo. Opo, Daddy. Mahirap na. Delikado ang sakit ng mami mo. Masama sa kanya ang mabigla at matakot. Ang minsan pag-atake ng kanya sakit sa puso, maaari niyang ikamatay. Eder, nagsisiguro lang ako na wala tayong magiging problema kay Mang Nestor. Kaya hanggang dito na lang kita maihahatid sa kanto. Okay lang, Ver. Sabi mo kasi, nagdududa sa sasakyan ko ang kapitbahay mo matandang lalaki. Oo, naghihinala si Mang Nestor na yung driver ng kotseng ito ang mapagkawang gawa na tumutulong sa kanyang apo. Ilang beses na rin kasi akong nakapagbigay ng tulong kay Sally nung bago pa siya naging sales lady. Kapag may sakit yung kanyang lolo at hindi makapagtrabaho. Kunin mo ito. Ano? Salamat, Ver. Marami ka na rin naitulong sa akin. Okay lang yan. Natutulungan mo rin naman ako. Dahil sa'yo, nabibigyan ko ng tulong ang anak ko sa labas kahit papano. Wala lang akong maitulong para mapaghiwalay si Sally sa anak mo si Carl.
Ay, yan nga sanang ipakikiusap ko sa iyo, kaya pinapunta kita sa aking opisina. Ako bago mo pa ipakiusap yan sa akin, ginawa ko na. Sabi ko nga sa'yo sa office mo kanina. Minsang nagkasalbong kami ni Sally sa kalye. Iminungkahi ko sa kanyang subukin niya magmahal sa iba. Para malaman niya kung hindi siya matututong magmahal sa iba nang higit sa pagtingin niya kay Carlo. Ay kaso'y ayaw niya. Pareho sila ni Carlo na ayaw magkaroon ng dahilan para magkasira sila. Hindi nila alam na baka kaya naging malapit lang sila sa isa't isa'y dahil magkadugo sila. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Eder. Gagawa at gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal ni Sally at Carlo. Kahit pa desidido ang anak ko na pakasalan ng hindi niya alam ay kapatid niya sa labas. Ay, salamat uli, Ver. Si Eder, bumaba na naman siya sa coaching yan. Naduda ko yung sasakyan ang sinasabi niyang mapagkawang gawa na tumutulong kay Sally. Titiyakin kong tamang duda ko. Haharang ako sa kalye at para! Ikaw, na nagmamaneho ng sasakyang ito, maaari ka bang lumabas ng kotse? Kung ayaw mong lumabas, ako magbubukas sa pinto ng sasakyan mo. Mang Nestor, Fer, ikaw? Walang iya ka! Hindi nakaiwas si Ver nang siya'y sunggaban ni Mang Nestor. Ang asawa naman ng negosyante ay sumang-ayon sa nais ng kanilang anak na pakasalan ang nobya nitong si Sally. Mang Nestor, bitiwan niyo ang kwelyo ko. Walang iya ka, Fer. Kaya tagal na kita hinahanap. Halika! Kalma lang kayo. Dito tayo sa labas ng sasakyan, sa tabi ng kalye mag-usap! Pinagtitinginan na tayo ng ibang tao. Wala akong pakialam sa ibang tao! Mag-usap ho tayo ng maayos. Paano tayo mag-uusap ng maayos? Inagabyado mo ang anak ko. Pero Pinaibig mo siya. Pero nang mabuntis mo siya, tinakasan mo. Naglaho ka na lamang na parang mula. Hayop ka! sandali. Inaamin ko nagkamali ako. Nagkasala sa anak nyo. Pero pinagsisisihan ko na ho yun. Dahil sa ginawa mong panloloko sa anak ko, nawala na siya ng ganang mabuhay pa. At kaya pagkapanganak niya, namatay siya. Ikinalulungkot kong nangyari yun. Hayop ka. Pati asawa ko nagkasakit at namatay dahil sa kasalanan mo sa aming anak. Kaya mapapatay kita! Mapapatay kita! Saan hahantong ang pananakit ni Mang Nestor kay Ver? Mga nagsiganap, Dionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Eric